Thank you, Lord. Praise God, madaydayaw ti Apo. Dalaygon ang Diyos. Ano ba? Salamat sa Panginoon. Okay, so purihin ang Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat sa Panginoong Diyos sa kabutihan niya sa atin, sa kanyang biyaya at habag, sa kagandahang loob ng Panginoon. Salamat sa Diyos. At muli tayong mag-aral. Alamin natin ang katotohanan ng mga kontra sa Biblia. Ayan. Okay, so madaydayaw ti Apo. Pasensya na kayo, doon ko na i-live sa kabila. sa group natin. Ayan. So tayo ngayon ay magkakasama na muli, mga kapatid. Amen. So, sa gabing ito ay anyayahan ko kayong manalangin. Kahit kunti lang, mahalaga ay dumulog tayong lahat sa Panginoon sapagkat sa sarili po natin ay wala tayong magagawa. Dahil patungkol sa ministry, salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, kailangan natin ng unang-una gabay na Panginoon. Okay, so tayong lahat ay dumulog sa panalangin, panandalian, mga kapatid, at lumapit tayo sa Diyos. Okay, let us pray. Pinupuri ka namin, mabuti at tapat na Panginoon, Jesucristo, na aming ilalapitan. Ama naming banal, maraming salamat. Napakabuti mo, Panginoong Diyos, sa iyong biyaya at habag at kagandahang loob. Lalo na sa pag-ibig mo na walang katulad, Lord. Salamat po. Naintindihan namin, Panginoong Diyos. And we appreciate your goodness, Lord. Kaya patuloy kaming magsasaliksik, mag-aaral, at magre-review, Panginoon, patungkol sa mga salita mo upang masariwa namin ang mga pagtuturo mo at manatili kami, O Diyos, sa iyong pagtuturo at manahan sa iyong kalooban. Kaya mang banal sa gabing ito, Lord, tulungan mo kami at lukuban mo kaming lahat ng iyong banal na dugo. Ang iyong presensya ay sumaaming lahat, Panginoon, ang Espiritu ng kaliwanagan na siyang tanging makapagpapaliwanag ng salita mo. Ay dalangin ko na sumaaming lahat, Panginoong Diyos, Lord, lalo na sa aming mga tagapakinig. At pagpalain mo po ang kanilang buhay, kanilang puso. Lord, umaasa kami sa tagumpay na nagmumula sa iyo, sapagkat inaangkin namin ito, Lord, na alam naming walang magagawa ang kaaway sa iyong kapangyarihan. Sinasaway namin ang anumang balakid, Panginoon, mga posibleng distraction. In the name of Jesus, at sa iyong pangalan, Panginoon, ay dinadalangin namin ang kalayaan ng salita mo at kalooban mo, Panginoong Diyos, sa aming pag-aaral. Purihin ka, sambahin ka, Lord, as we claim the victory, Lord, sa gabing ito. We thank you, Lord. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible,
the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, mga kapatid, pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan. Okay? So, meron ulit tayong panibagong usapin. Iba yung usapan sa usapin. So, pag usapin ay merong dapat iklaro. Merong kailangang ayusin at ipaliwanag, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, ay ang usaping ating tatalakayin ay usaping water baptism. So, isang dapat pag-usapan dahil pag sinabing bautismo, mga kapatid, ito ay laganap na. Unang-una sa relihiyon at sa marami pang banda mamaya ay matatalakay natin. Kaya sa pagbabasa natin ng Biblia, lalo na doon sa mga walang gabay ng pagtuturo ng mga nagtuturo sa kanila, ay may mga mapapansin tayo na sa Biblia ay mayroon talagang mga tila baga kontradiksyon. Okay, parang hindi pareho, parang gano'n. Parang, yun, the keyword is parang parang kontra, parang hindi tugma, parang magkaiba ng tinutukoy. So, parang parang. So, mayroon tayong katanungan na alam ko sa iba ay katanungan pa rin ito. At ngayon ay tulungan tayo ng Panginoong Diyos na nawa itong pag-aaral ay maging kasagutan. Okay, dahil may mga tao talagang nabautismuhan sa bautismo na ginamit nila yung sa Matthew 28:19. Okay? At may mga nabautismo rin naman, nabautismuhan sa bautismo na ginawa ng mga alagad sa Book of Acts, mga kapatid. Okay, so pag titignan natin kasi ito, mga bautismo ng mga alagad at yung sinasabi ng Panginoong Hesus na sulat ni Mateo, pag titignan natin ito ay parang magkaiba. Ayan. Kaya ang tanong, sino ang dapat sundin at sino ba ang tama? Yung sinabi ni Jesus na sinulat ni Mateo sa Matthew 28:19 o yung mga bautismo na nagawa ng mga alagad sa Book of Acts, mga kapatid? O marahil ano ba talaga yung pagkakaiba nila at anong pagkakapareho? Yun yung mga dapat nating tanongin dahil ang pagsasaliksik ay hindi yung pag nabasa mo, hindi yun ang saliksik, mga kapatid. Ang saliksik ay talagang inaalam mo. Ayan. Maraming katanungan dahil pwedeng maraming anggulo. Dahil pag binasa mo lang, pwedeng magulo. Pero ang saliksik, pag sinabing pagsasaliksik, marami kang dapat i-consider dyan, mga kapatid. No? Kaya ngayon ay magsasaliksik tayo. So ano ba talaga ang tama? Yung sinabi ni Jesus sa Matthew 28:19 o yung mga ginawa ng mga alagad? Okay? So, pag-usapan muna natin yung bautismo. Bakit? Mahalaga ba yung bautismo? At kailangan nating alamin. Hindi ba pwede na may baptize in Matthew 28:19? Mayroong baptize in the Book of Acts. Hindi ba pwede na, hindi ba pwedeng kahit saan na lang? Ayan. Na ikaw ay nabaptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Hindi pa pwedeng Kristiyano tayo na kahit ikaw din naman ay nabaptize in Jesus' name. Alamin muna natin kung mahalaga ba talaga itong bautismo, mga kapatid. Okay? Ang bautismo kasi, lalabas muna tayo sa relihiyon. Yan ay ginagawa ng mga parang inauguration method, inaugural method kapag sasama ka sa grupo. Ayan, naalala ko tuloy noong
elementary ako, mga kapatid. Grabe, ano, elementary. Dahil sa dictionary, ang isang definition ng baptism ay sinasabi dito, a person's initiation into a particular activity or role. So, pwedeng initiation rites yon bago ka pumasok. Kaya nga sabi ko kanina, naalala ko nung elementary ako, grabe kami nung elementary, no? Elementary pa lang, ang dami. Naalala ko, ang dami namin noon. At ako po ay parang binaptize din. Pinapalo 'yun, di ba? Pinalo. Pero ako hindi masyadong malakas yung palo sa akin kasi medyo malakas ako doon sa sa mga gumawa ng fraternity. So naalala ko nung pinatong din yung kamay niya sa akin, bago ako pinalo, sabi niya, narinig ko yung word na I baptize you, pero hindi ko na alam yung kasi elementary pa ako eh. Hindi ko na maalala. So, elementary pa lang talagang luko na, Ang position ko noon ay warlord. Elementary, mga kapatid. Nakakatuwa, no? Pero naalala ko yon. Sabi niya, I baptize you. Kasi sa harap ko eh. I baptize you. Sabi niya, meron siyang sinasabi. Pero yun lang yung maalala ko. I baptize you, sabi niya. So, yan ay ginagamit pala na term, pagpapasok ka sa isang grupo, mga kapatid. Ngunit sa katotohanan, patungkol sa relihiyon o lalong-lalo na sa, mga kapatid, sa relasyon sa Panginoon. Kasi sa relihiyon talaga, may binyag, may bautismo. Pero ang Biblia, kasi may sinasabi ang religion eh. Pero may sinasabi ang Biblia na ang kapanganakang muli ay siyang entrance. Okay, sa kaharian ng Panginoon. Kaya, kung tatanungin natin, hindi naman yata mahalaga yan, kaya pwede sigurong mabaptize tayo in the titles of the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi naman siguro mahalaga yung baptismo, kaya kahit nabaptize kayo in the name of Jesus Christ, siguro ay okay naman, hindi mahalaga. Mahalaga po ang bautismo. Dahil yan ay paraan, yan ay mga pangunang hakbang para sa kaligtasan ng tao, mga kapatid. Okay? Kaya kailangan din tama. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Mark 16:16, okay, ang sabi dito ni Jesucristo, he that believes and is baptized shall be saved. So sabi ng tagapagligtas, ang manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, mga kapatid. Kaya mahalaga ang bautismo at mahalaga na tama ang bautismo, mga kapatid. But he that believes not shall be damned. Okay, so ang Biblia ay nagtuturo kung gaano kahalaga ng bautismo sa John chapter 3, verse 3 and verse 5. Ito ay paraan para makapasok sa kaharian ng Panginoon. So mahalaga ang bautismo. At sinabi ng Panginoon bago siya pumailang lang sa langit, iniwan yung mga alagad, ang bautismo, ang manampalataya at mabautismohan ay maliligtas. So mahalaga ang bautismo, lalong-lalo na siguro pag ito ay tama. Okay, dahil sabi ko nga, may mga bautismo din yung fraternity. May mga bautismong ginagawa ang mga ibang mga grupo dahil parang initiation yon. Sabi ng dictionary. At mga kapatid, bago ka pumasok ng masabing membro ka ng isang reliyon, ay kinakailangang mangyari sa atin itong bautismo, mga kapatid. Kaya, sa katunayan, mahalaga ang tamang bautismo. Hindi lang mabautismuhan ka. Dahil, yun na nga, sasabihin natin, pwede naman siguro na ang iba ay nabaptize
sa mga titulo ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ang iba naman ay nabautismohan sa pangalan ni Jesus. Dahil pareho namang nasa Biblia. Ayan, pag hindi tayo nagsaliksik, hindi natin alam kung ano ba ang pagkakaiba at anong pagkakapareho, mga kapatid. Kaya ang mahalaga sa Biblia at kaunawaan sa Biblia ay makita natin ang tama. Okay? Tama. Kailangan ng tamang bautismo. Dahil ang daming bautismong nangyayari, ulitin ko, sa iba't ibang grupo, lalo na sa mga iba't ibang relihiyon, mga kapatid. Tingnan natin ito. Pag manampalataya ka at nabautismuhan, sabi ni Jesus sa Mark 16:16, ikaw ay maliligtas. And then tingnan natin ito, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang bautismo. Okay? Acts chapter 19, verse 3-5. Ang sabi dito, and he said unto them, sabi ni Paul, dun sa mga nakita niyang mga relihiyoso at mukhang mananampalataya, sabi niya, unto what then were ye baptized? So, anong bautismo pa lang natanggap ninyo? Dahil sabi ko nga, pagpapasok ang isang tao sa relihiyon, paniniwala, sa grupo, may mga initiation or inaugural na hakbang para maging legal na miyembro kabilang ka doon sa isang grupo. So, ang tanong ni Pablo, dahil ang tanong niya nung una ay, tinanggap niyo na bang Espiritu Santo simula nang manampalataya kayo? Ang sagot nila, ay hindi namin alam yan, hindi nga namin naririnig yan eh. Sabi ni Paul, tingnan niyo kung gaano kahalagang bautismo, saan pala kayo nabaptize? Okay? Sumagot sila, and they said, unto John's baptism. Ito ay mga alagad ni Juan Bautista. So, ang nagbaptize sa kanila, mga kapatid, ay yung nagbaptize sa Panginoong Jesucristo. Tingnan ninyo, ha? Propeta ang nagbautismo dito sa mga taong kausap ni Pablo sa Acts chapter 19. Pero sa verse 4, sabi ni Pablo, may konting paliwanag. And then said Paul, John verily baptized with baptism of repentance. So yung bautismo na ginagawa ni Juan Bautista ay sa pagsisisi. Okay? Hindi sa kapatawaran. Magkaiba yung kapatawaran at pagsisisi, mga kapatid. Magkaiba yon. Lahat ng tao nagsisisi. Pero hindi lahat napatawad. Okay? O ibang paliwanag na naman yun, mga kapatid. So yung tinanggap niyang bautismo ay bautismo lang sa pagsisisi. Saying unto the people that they should believe on Him which should come after Him. Na ang sinasabi ni John the Baptist na nagbaptize sa inyo, ang dapat ninyong paniwalaan ay yung susunod sa Kanya. Okay? Yung inintroduce ni John the Baptist none other than our Lord Jesus Christ. That is on Christ Jesus. Sabi ni Paul. And then in verse 5, when they heard this, tingnan yung mga mananampalataya, pag tinuruan, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Okay? Nung narinig nila na yung palang bautismo na tinanggap nila ay hindi sapat at merong bautismo na kailangan gamitin, ay nabautismohan sila muli. Kaya hindi masama na maitama ang bautismong tinanggap ng tao. Okay, hindi masama. So, naribaptize sila dahil ang bautismo lang na tinanggap nila ay kay John the Baptist. Okay? So, meron palang dapat na bautismo. Kahit sino pang nagbaptize sa atin, ultimo si John the Baptist, kahit sino pa, kahit si John the Baptist pang nagbaptize sa'yo, kung hindi mo nasubukan at naranasan yung bautismong dapat, ay kailangan mo palang mabautismuhan na muli. Okay? Kaya nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So dito na tayo sa usapin, mga kapatid. So ano ba ang tama? Yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 28:19 na magbautismo kayo sa pangalan
Hindi sa mga pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Okay, yun ba ang tama? O yung mga bautismo na ginawa ng mga alagad, na ang ginamit nilang bautismo ay bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Okay? So tingnan nating maigi. Dahil lalabas at lumalabas na. Okay, mamaya. Meron akong experience mga kapatid. Ang lumalabas kasi dito sa Matthew 28:19 baptism at Book of Acts baptism, okay, Acts of the Apostles, ay parang ang lumalabas, Jesus versus the Apostles. Yun ang lumalabas mga kapatid, okay? Yun ang nakikita ng mga tao kasi may mga nagtuturo na mas pipiliin ko si Jesus kaysa yung mga alagad. Sino nga naman palang pipiliin mo mga kapatid? Kung papipiliin ka, mga alagad o si Jesus, siyempre si Jesucristo. O kaya, ang sagot ay yung sinabi ni Jesucristo. Okay, pero tignan muna nating maigi. Okay? Tignan muna nating maigi. Ito yung experience ko mga kapatid. One time, nung nandun kami sa Zambales, dinala ako ni Pastor Tirso sa mga Aita. Bago pa lang ako doon sa Zambales. Dahil galing ako sa noon. Sa Cavite. Trabaho kami doon. Sa pag-uwi. Dinala niya ako sa sa mga Aita, mga kapatid, sa Butulan. Doon na ibili kami ng honey, tapos i-reach out namin sila. So, pumasok kami sa usapin ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At ang sabi ng leader ng mga Aita, educated siya, nakakausap mo siya ng Tagalog. Dahil noon, hindi pa sila masyado ganun kagagaling. Ngayon, nagmumotor na silang mga Aita noon, nandoon lang sa bundok. Ay, nagmumotor na, educated na, businessman na, mga kapatid. So noon, ang kausap namin yung pinaka-leader. Okay? Patungkol sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Meron daw nagbabahagi sa kanila at meron pa nga silang binibigay na tulong, pangangailangang physical. So, sabi nila, kinukwento nila, tinuturuan na sila. Parang, sa madalit sabi, parang hindi na nila kami kailangan kasi may nagtuturo na sa kanila. Parang gano'n. So, doon, nakatahimik lang ako. Si pastor yung nakikipag-usap sa kanila. Hindi pa ako nag-Bible school noon, mga kapatid. Patunay na may nagtuturo sa kanila, nilabas nila yung mga notes nila tsaka Bible nila. Okay? So, yung leader nila, mayroong may mga Bible na sila. Tapos may notes, mga kapatid. So, yun. May nagtuturo na sa amin. Parang ganon. Parang pinapakita talaga nila na meron na nagtuturo sa kanila ng salita ng Panginoon. So, tinignan ni Pastor, tinignan niya, mga kapatid. Tapos nung nakita niya, binigay niya sa akin, sabi niya sa akin, sige, paliwanag mo sa kanila. Pagbigay sa akin ni Pastor ng notes, nakita ko kaagad, mga kapatid. Very obvious. Okay? Doon sa notes nila, tungkol sa bautismo. Okay? Yung page ng bautismo, mga kapatid, ay merong hati sa gitna. Parang naging dalawang na-divide, no? Yung isa, mga kapatid, ay sa Matthew 28:19, yung isang column. At dito sa kabila ay bautismo na ginawa ng mga alagad sa Book of Acts. Ayan, parang yun na nga yung sinasabi ko, na may mga nagtuturo na pinaglalaban nila yung turo ng Panginoon sa turo ng mga alagad at ginagawa ng mga alagad. Okay? So, nakita ko doon na parang Jesus versus the apostles. At siyempre, pinaliwanag natin yon, mga kapatid. Okay? Pinaliwanag natin yon. Sa time na yun, hindi sila nabaptize kaagad.
Pero alam nyo, na-rebaptize sila. Purihin ang pangalan ng... Sa time na yon, nung pinaliwanag natin, mga kapatid, hindi pa nila tinanggap. Siguro nagtanong-tanong pa sila, siguro sinaliksik pa ba nila kung totoo ba talaga yung bautismo na sinasabi natin. Dahil doon sa notes nila, very obvious, doon sa, ewan ko kung sino nagtuturo sa kanila, ito ang turo ng Panginoon, ito ang turo ng mga alagad, mga kapatid. Parang pinaglalaban nila. Parang ganitong ginagawa nila na hindi ko kayang i-take, mga kapatid, sa Biblia. Ito ang tama at ito ay mali. Mga kapatid, parang hindi ako komportable doon. Dahil naniniwala ako, walang mali sa Biblia. Okay? Kung mali ang Biblia, wala sanang nababago ang buhay. Kung mali ang Biblia, wala sanang tumatanggap ng Espiritu Santo. Kaya totoo ang Biblia, mga kapatid. Yan ang patunay na binigay sa akin ng Panginoon. Dahil na-experience po natin yan. Okay? So, ang pinapakita ng nagtuturo dun sa mga aita ay, sinong pipiliin mo? Yung turo ni Jesus o yung turo ng mga alagad? Na ang papasok sa isip ng mga tao, ang pipiliin ay ang turo ni Jesucristo. Siyempre, si Jesucristo. Pero ang tanong, mga kapatid, ito ang tanong. Ba't pinaglalaban nila si Jesucristo at mga alagad? Ang tanong, magkalaban ba si Jesus at mga alagad? O bakit hindi nating isipin, hindi ba magkasama sila? Ayan, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng pagpilian yung sinasabi ni Jesus at sinasabi ng mga alagad. Lalong-lalo na pag nakasulat sa Biblia. Okay? Hindi natin pwedeng pagpilian dyan, no? Na tama itong isa, mali itong isa, parehong nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. At ang isang pinakatanong nga doon, magkalaban ba talaga si Jesus at yung mga alagad? At itong mga alagad ba ay laban kay Jesucristo? O ngayon, sagutin natin lahat yan. Ang sagot, kahit hindi ka sumisimba, kahit hindi ka nag-aaral ng Biblia, ang sagot, hindi sila magkalaban. Alagad sila ng Panginoon at si Jesus ang pumili sa kanila sa kinadami-dami ng mga disipulo na sumusunod, pinili ng Panginoon itong 12, mga kapatid, na sila ay maging mga malapit sa Panginoon, makasama nila ang Panginoon sa pagkain, sa pagtulog, sa paglalakbay, sa pananalangin, mga kapatid. Kaya hindi magkalaban ang mga alagad at ang Panginoon. Hindi magkalaban ang Panginoon at ang mga alagad. Okay? Pero tila baga may mga pagtuturo na mayroon silang pinapalabas sa Biblia na mali. Ito, meron na naman ako isang experience. Hindi pa ako nag-Bible school noon. Nagbakasyon na naman ako sa Zambales. So, itong pinsan ko, sabi niya, pastor na rin siya. Ewan ko, mapapanood niya, no? Pastor din siya. Sabi niya, halika, punta ka dito sa bahay. Kain tayo ng mangga. Sana mapanood niya ito, no? Si Pastor Lee Alvarez. Sabi niya, punta ka dito sa bahay, kain tayo ng mangga. Siyempre, excited din ako kumain ng mangga. Galing ako sa Cavite, mga kapatid. Ngayon, nagtataka ako, pag punta ko sa kanila, at may lamesa, makaayos May lamesa at maayos May mga upuan na nakaayos, mga kapatid. Sabi ko, ba't ganito? Tapos may mga Indian Mingo doon na manibalang. Ang sarap, kain kami doon. Maya-maya may dumating. Dumating yung uncle namin, asawa nung kapatid ng tatay ko at kapatid naman nung nanay nung pinsan ko. So, uncle namin, no, may kasama, naka-tricycle sila. Hindi ko na lang sabihin yung relihiyon, mga kapatid. Wala akong dalang Bible ko, mga kapatid. Hindi pa ako nag-Bible school noon. Okay? Na ito palang pinsan ko, nakakausap niya yung uncle namin. Okay? At nakita nung uncle namin na simula nung pumasok kami dito, salamat sa Diyos, ay merong pagbabago sa buhay namin. Dahil dalawa kaming luko-luko talaga Ayan, pag napanood ng mga kapatid ko yan. Doon sa compound namin, kami talaga ang promotor ng kalukuhan doon, kaming dalawa. At salamat sa Diyos kami ay parehong
ministro ngayon, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Okay, so hindi ko alam na set up pala ako doon na pag-uusapan namin si Jesucristo. Oh. Hindi na lang ako magbanggit ng relihiyon, mga kapatid, no? Nilagyan niya lahat ng mga translation ng Bible, mga kapatid, sa table, at doon pinagpipilitan niya kung sino si Jesucristo. Dahil ang sabi ng uncle namin, nga mayroon lang kulang sa inyo eh. Okay na kayo pero may kulang lang sa inyo. So gusto nilang ipakilala sa amin yung kulang. Okay. Pinapakilala niya si Jesucristo. Ayan, madali na lang natin kasi hindi naman ito yung topic ko. Pero ang point ko, may mga relihiyon talaga na ganito. So lahat ng bersikulo na babasahin ko na si Jesucristo ay Diyos, sa Book of Romans, sa Book of 1 John, sa iba't ibang libro, okay? Sa iba't ibang libro na pinapatunayan ko na si Jesus ay Diyos. Okay? Pinapatunayan ko sa Kanya. Ang sagot niya ito, lahat ng nakasulat sa Biblia, hindi ko makalimutan ito. Kaya ayaw ko nang makidebate sa kanila eh. Siyempre, ganun pala sila eh. Ang sabi niya sa akin, lahat ng nakasulat sa Biblia na si Jesus ay Diyos ay mali. Ganun po ba kako? Hindi ko matanggap kasi yung Biblia na yan ay yun nga, tumulong sa atin magbagong buhay. Okay? Dahil ang sabi niya, ito pa, sa totoo lang, merong pang lalabas na tamang translation. Ay, ganun po ba? Sabi ko sa isip-isip ko. Medyo na ako. Dumistansya ako. At huling tanong ko sa kanya, para masara na, sabi ko, siyempre, with respect, mga kapatid, tinanong ko siya, punong ministro ka. Parang alam niyo na tuloy, no? Sabi ko sa kanya, ilang taon na po kayo nagtuturo dyan sa simba? Sa kapilya ninyo? Ay, matagal na. Sabi niya, kasi medyo, siyempre, malayong edad namin. Bata pa ako noon eh. Sabi niya, tagal na ako nagtuturo. Okay. Sabi ko sa kanya, matagal na pala kayo nagtuturo. Alam niyong may mali, ba't nagtuturo pa rin kayo? Okay? So may mga relihiyon na alam nila sa Biblia na may mali, pero tinuturo nila. Pero ang totoo, mga kapatid, walang mali sa Biblia. Kung may mali, hindi mabago ang buhay natin. Kung may mali, bakit may tumatanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon? Kung may mali. Ang totoo, kaya tinatanggap ng taong banal na Espiritu ayon sa sinasabit pangako ng salita ng Panginoon dahil totoo ang salita ng Panginoon. Bakit may mga taong nababagong naglilingkod sa Panginoon? Dahil totoo ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So yun ang una nating i-consider. Hindi pwedeng mayroong tama at mayroong mali. Ang Biblia, sabi ng Bible, all Scripture, mga kapatid, is given by inspiration of God. All Scripture, lahat ng kasulatan, ay kinasihan ng Panginoon. So, hindi pwedeng may mali na iba at may tama. Ang sabi, lahat ay kinasihan ng Panginoon. Okay? God breathed, ang ibig sabihin nun. Okay? Kaya hindi natin pwedeng paglabanin yung bautismo ng mga alagad at yung sinasabi sa Book of Matthew na sinasabi ng Panginoon. Hindi pwedeng mali yung isa. Ayan, may clue na, mga kapatid. Hindi pwedeng mali yung isa at tama yung isa. So, paano yan? Lahat ng nabaptize in the titles of the Father, Son, of the Holy Ghost, in Jesus' name, parehong tama. At tignan muna nating maigi kung saan sila nagkaisa at ano yung pagkakaiba. Yun yung dapat nating malaman. Okay? Ano ang pagkakaisa nila? Bakit tama? At ano ang pagkakaiba? Okay? Dito muna tayo sa tama. Bakit tama? Yung Matthew 28:19 ay hindi pwedeng mali. Okay? Dahil yun ay utos ng Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng mali yun. So sabi mo, parehong tama. Bakit hindi rin mali at tama naman yung
Book of Acts, baptism ng mga alagad. Dahil, yun ay katuparan ng utos ng Panginoon. Okay? So, konting paliwanag lang. Na mga kapatid, unang-una, huwag niyong kalimutan ito, na ang inutusan ng Panginoon sa Matthew 28:19 ay hindi kung sino-sino lang. Ang inutusan ng Panginoon doon ay yung mga alagad na alam niyang naturuan niya, nakasama niya at kakilala niya. Dahil hindi pwedeng mag-utos ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, sa isang taong hindi niya naiintindihan yung pinapagawa sa kanya. Alam ng Panginoon lahat ng nilalaman ng puso't isipan ng Panginoon, ng mga tao pala, ng mga tao. Hindi maaari na iuutos ng Panginoon yung Matthew 28:19 sa mga taong alam niya na hindi niya naiintindihan yung utos niya. Parang ganito, para maintindihan niyo ako. Subukan mong magpagawa sa isang taong hindi niya naiintindihan yung utos mo. Huwag kang umasa. Ay, takot yun Ay, ayoko nga. Hindi ko. Pag sinabi, itong gawin mo, kausap mo yung walang alam dun sa sinasabi mo. Ganitong gawin mo, tapos pagkatapos ito, ganito. Okay? Umalis ka na ngayon. Naniniwala ako, hindi gagawa yung tao Ako, hindi ako gagawa. Hindi ko alam yan Hindi ko alam Kabaligtaran sa mga alagad, na yung mga alagad, may ginawa sila. Dahil yung nag-utos, balikan natin yan, nasa Biblia yan, alam ng Panginoon ng puso't kaisipan ng mga tao. Alam ng nag-utos na si Lord Jesus Christ sa Matthew 28:19, kung sino yung inutusan niya at kung alam niyang naiintindihan nila yung utos niya. So, hindi kung sino-sino ang inutusan ni Lord Jesus Christ dito, mga kapatid. Ang inutusan niya, yung mga nakakaintindi ng utos niya. Walang makakasunod sa utos ng mga taong hindi nakakaunawa sa kautusan. Okay, mga kapatid? Kaya ang inutusan ng Panginoon, naiintindihan nila kung sino yung Ama, anong pangalan ng Ama, anong pangalan ng Anak, anong pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismong ginamit nila sa Book of Acts, lahat ay sa bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo dahil kilala nila ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Okay? So, tama yun, mga kapatid. Okay? Dahil hindi sila magkalaban. Okay? Hindi sila magkakontra. Kung sana, ang bautismo, ayan, di ba may mga nagtuturo, sabi ko, nasaksihan ko mismo sa notes nila Yung mga aita, walang kaalam-alam, mga kapatid. Jesus, Matthew 28:19. The Apostles, Book of Acts chapter 2, verse 38, Acts chapter 8, verse 16, Acts chapter 10, verse 48, Acts chapter 19. Lahat, mga bautismo ng mga alagad. Yun, mga libu-libong binautismo nila sa unang church, mga kapatid. Okay? Pinaglalaban nila Sana ganito. Jesus Christ, ayan, sana. And then, kung ang nagbautismo ng in Jesus' name sana ay mga iskriba at mga Pariseo, obviously, yun talaga ang kontra kay Jesus Christ. Kung turo ng mga iskriba, turo ng mga Pariseo, na alam nating kontra sila sa pagtuturo ng Panginoon, ayun ay pipiliin natin yung sinasabi ni Jesucristo. Okay? Naintindihan ba natin yon? Ibang usapan pag yun, turo ng Panginoon sa turo ng mga iskriba at mga Pariseo. Natural, kontra talaga yon. In the first place, they are against Jesus Christ and His doctrine. Pero kung usapang Panginoong Jesucristo at mga alagad, paglabanin natin, hindi po pwede yon. Okay? Hindi po pwede yun dahil unang-una hindi sila magkalaban. Hindi magkalaban ng Panginoon at ang mga alagad, mga kapatid. Okay? Anong pagkakaiba nila? Dahil Matthew 28:19,
Bautismoan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Book of Acts, binautismoan nila mga tao at inutusan mabautismoan sa pangalan ni Jesucristo. Anong pagkakaiba nila? Okay? Dahil tama eh. Ang pagkakaiba nila, yung Matthew 28:19 ay utos. Yun ang pagkakaiba mga kapatid. While the book of Acts baptism is administered command. Okay? Applied command. Yun ang pagkakaiba nila. Okay? Command yung Matthew 28:19, yung book of Acts baptism in Jesus' name is administered command. Tinupad nila, ginampanan nila yung utos sa kanila ng Panginoon, mga kapatid. Dahil kung mali ang bautismo ng mga alagad, halimbawa na lang mga kapatid, na sakyan natin yung sinasabi nilang mali ang bautismo ng mga alagad. Okay? Halimbawa, ng tamang bautismo yung sinulat ni Mateo. Tandaan natin, sino ba si Mateo na sumulat ng Matthew 28:19? Hindi bagay isa siya sa mga alagad? Oh. Okay? At kung mali yung mga bautismong nasimulan nila sa Gawa, chapter 2, verse 38, nandoon si Matthew, standing ovation pa nga siya. Nung nangangaral si Pedro, nandoon ang mga alagad, nakatayo sila. Okay? Which is siya yung sumulat ng Matthew 28:19 na commandment. Oh, bakit hindi kinontra ni Matthew si Peter? Dahil alam ni Matthew yung pagkakaiba. Yung sinulat niya is a command. Yung kay Pedro, mga kapatid, is a administered command. Applied, mga kapatid. Sinunod nila. Kaya magkaiba talaga yon. Magkaiba. Oh. Magkaiba yung utos at yung pagganap. Hindi po pareho. Okay, kaya huwag nating isipin na magkaiba at magkakontra at mamili na lang tayo doon. At siyempre ang ipopoint natin doon ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi mali ang Panginoon at hindi mali ang mga alagad. So anong ibig sabihin? Okay na magpabaptize in the name of the Father, Son of the Holy Ghost? Hindi. Hindi, mga kapatid. Dahil sinunod ng mga alagad yung utos ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Okay? Alam ni Mateo, naintindihan niya yun, yung sinulat niya. Naunawaan niya. Na yung sinasabi ng mga alagad, ginawa ng mga alagad, ay, mga kapatid, katuparan ng kautusan ng Panginoon. Okay? Ulitin ko. Halimbawang nagkamali sila. Halimbawa lang. Halimbawa lang. Sa Book of Acts, nagbaptize sila doon ng mahigit 3,000. Okay? Mahigit 3,000 na baptize nila in the name of Jesus Christ. So, halimbawang mali. Halimbawa lang Bakit tuloy pa rin ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo samantalang sila ay kinakasihan ng banal na Espiritu ng Panginoon? Kaya nga, parang may problema ngayon ng mga tao. Sinasabi nila na mali ang mga alagad, samantalang sila ay puspos ng banal na Espiritu Santo at ginagabayan ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang Book of Acts is the continuation of what the Lord has done. Okay? Wala yung physical body ni Jesus Christ, pero tuloy pa rin gumagawa doon ng Panginoon kasama ng mga alagad. Dahil yun yung sabi ng sa Luke, mga kapatid. And when they go, sabi doon, mga kapatid, sa Book of Luke, the Lord working with them. Tingnan natin, mga kapatid. Kung hindi sa Book of Luke, sa Book of Mark. Wala sa sa outline. Okay?
Kaya hindi pwedeng sabihin natin na tamang Panginoon, mali ang mga alagad. Tingnan natin ang Biblia. Okay? Tingnan muna natin. Ito sa Mark 16. Okay? So, nung inutos ng Panginoon, yung sinasabi ko kanina, Mark 16:16, he that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. Doon, sinabi ng Panginoon. Verse 19 na. So then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven. Pumailang lang sa langit ang Panginoon and sat on the right hand of God. So parang wala na si Lord in the view. Pero sa verse 20, tingnan ninyo ha, and they went forth, yung inutusan ay sumunod sa utos, and preach everywhere. Listen to this. Kaya hindi pwedeng mali ang mga alagad sa Book of Acts. The Lord working with them. Okay? When they do what Jesus Christ said, the Lord is working with them and confirming the word with signs following. Ang patunay na totoo. Ha? Na ang Panginoon ay sumasa kanila. Kaya nga sa Book of Acts makita ninyo. So hindi rin totoo yung mga milagro doon. Hindi rin totoo yung mga nangyari doon na mga milagro. Totoo, mga kapatid, dahil yun yung patunay na sumasa kanila ang Panginoon. Okay, mga kapatid? Yung Acts chapter 2, na ipinangaral ni Pedro, ang mabautismohan ng bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapatawaran ng inyong kasalanan, ay hindi po pwedeng mali dahil puspos silang lahat ng banal na espiritu ng Panginoon. Okay? Iwan ko kung anong espiritu ang tinanggap ng mga tao ngayon. Dahil kung puspos ka ng banal na espiritu ng Panginoon, ay gagabayan ka sa lahat ng katotohanan. At sila po'y puspos ng banal na espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya, kapag hindi ka pa nabaptize in the name of the Lord Jesus Christ, na nangyari sa mga unang miyembro ng iglesia, sa church, okay? Ay salamat sa Panginoon, mga kapatid. Naway maunawaan natin ito. Maunawaan natin ito. Na nung gumagawa yung mga alagad, na may mga reliyon, pinagtatalo-talo nila. Pinipili nila yung turo nila. Kaya kapag hindi sang-ayon sa turo nila, mali yan. Sabi nila, kahit nakasulat sa Biblia. So hindi po tayo ganon. Okay, kaya ngayon naintindihan natin ng klaro ang salita ng Panginoon. Na hindi natin pwedeng pagsabungin, paglabanin ng Matthew 28:19 at bautismo ng mga alagad. Okay? Na yun pala ay katuparan ng utos. Kaya pala, yun, dapat ang tanong, bakit nagbautismo ang mga alagad sa in Jesus' name? Dapat yun ang tanong. Bakit? Hindi yung, mali sila. Hindi nila, iba yung kay Jesus Christ, mali sila, hindi. Dapat ang tanong, bakit baptism in Jesus' name? Dahil naintindihan nila kung anong pangalan ng Ama. Dahil ang utos ng Panginoon, baptizing them in the name. Hindi in the names. In the name of the Father. Ano bang pangalan ng Father? And of the Son. Anong pangalan ng Son? Anong pangalan ng Holy Spirit? Okay? Tinupad nila. Kaya nga sabi ng Mark 16:20, pagkatapos pumailang lang ng Panginoon, sumunod na sila. Ayan, doon na papasok tayo sa Book of Acts, mga kapatid. Nung sinusunod na nilang Panginoon, pinipreach nilang ebanghelyo, confirming with signs. Sabi ng Mark 16:20, the Lord working with them. Ang Panginoon ay gumagawa kasama ng mga alagad. Kaya lahat ng gawa ng mga alagad na nailathala sa Book of Acts, sa kanilang pangangaral sa kanilang pagtuturo, ay hindi po pwedeng mali, mga kapatid. Okay, because all Scripture is given by inspiration of God. Ito pa yung isang mahalagang points, mga kapatid. Bakit nga naman pinagsasabong nila yung turo ni Jesus sa turo ng mga alagad? Okay? Wala akong maalalang sinulat ni Jesus .
lalong-lalo na sa bagong tipan. Ito na, mga kapatid, karamihan dyan ay sulat ng mga alagad. Kaya kung may nagsasabi na mali ang mga gawa ng mga alagad, mali ang bautismo ng mga alagad, mag-isip-isip tayo. Karamihan sa nakasulat sa bagong tipan ay sulat ng mga alagad. Maliban sa sulat ni Pablo, sulat na ng mga alagad. At kahit si Pablo na hindi alagad ng Panginoon sa physical body ni Jesus Christ na nakasama, bautismo sa pangalan ni Jesus ang tinuturo niya sa Acts chapter 19. Pag-isipan natin maigi. Kung mali si Pedro, di ba pwedeng magkamali din si Mateo? O kung mali yung baptism in Jesus' name na ginawa ng mga alagad, one of the disciples is Matthew. Hindi rin ba pwedeng magkamali si Mateo? Kung mali yung mga alagad, maaaring mali din si Mateo dahil si Mateo is one of the apostles and disciples. Kaya tignan natin maigi. Okay? Na kung mali ang mga alagad, karamihan sa nakasulat sa New Testament ay sulat ng mga alagad. Mga kapatid. Ano ang tama? Okay, ano ang tama? To know something concerning a person. Kung meron kang gustong alamin doon sa tao, but unfortunately, through or by his absence, mga kapatid, dahil gusto mong alamin yung tao, sinong lalapitan mo? Okay? Okay. Kanwari ako. Kanwari ikaw na lang. Ayan. Para ikaw naman ang bida. Para malaman namin yung gusto mo. Ayan. Parang kanwari, ikaw ang Panginoon. May gusto ka, may gusto ang Panginoon. Para alamin namin yung gusto mo. Ayan. Kaya wag nating isapwera ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Pero dahil wala ka, okay, alamin namin yung gusto mo, pero wala ka eh. Para ang Panginoon, pumailang lang. Sino ang mga pagtatanungan namin? Ayan, di ba? Ito yung mga magandang kaisipan, tamang pag-iisip na katanungan, mga kapatid, na pwede natin i-consider. Ang tatanungin mo ba yung kapitbahay ninyo? Tatanungin ko ba yung kapitbahay mo? Tatanungin ko ba yung mga malayo sa'yo? Tatanungin ko ba yung kaaway mo? Natural, ibang sasabihin nun. Okay? Pag tinanong ko yung kaaway mo, ikaw ang kalaban, siya ang bida eh. Di ba ganyan ngayon, no? Dapat tamang tao yung paglapitan mo para malaman namin yung gusto mo. So dahil wala ka nga, ang tatanungin namin yung mga taong lagi mong kasama at kasama mo sa huling panahon bago ka umalis. Hindi ka namatay, umalis ka lang, pumunta ka lang sa abroad, ikaw naman eh. Ang tamang pagtatanungan ng mga gusto mo dahil wala ka, hindi yung mga taong malayo sa'yo. Kung hindi yung mga taong malapit sa'yo at nakasama mo tuloy-tuloy 3 taon at mahigit bago ka umalis. Kaya ganun din mga kapatid, wag nating itsapwerang mga alagad. Okay? Sa direksyon ng church, nandyan pa rin si Pedro mga kapatid. May epistle siya, general epistle. 1 Peter and 2 Peter, nandyan pa rin. Sila James, sila John, Matthew, Luke. Okay? Apostle to the Gentiles naman si Paul, mga kapatid.
So ang tamang dapat nating pagtanungan, dahil hindi na natin makasama ang Panginoon physically ngayon eh. Okay? Naintindihan niyo ba yan? Na pwede natin ano ba talagang tama, Panginoon, kung makakasama mo lang siya ngayon? So sabi na, ganito nang nangyari mga kapatid. Ang tamang pagtatanungan natin, dahil hindi natin makasama ang Panginoon, parang kanina, halimbawa sa iyo, para malaman namin yung gusto mo at wala ka naman, yung taong nakasama mo. Okay. Ang tamang pagtatanungan ay yung mga nakasama ng Panginoon sa pagkain, sa pagtulog, sa paglalakbay, sa pagtuturo, mga kapatid, sa pagministeryo, sa pananalangin, ng 3 taon mahigit. At yang mga yan ay walang iba kung hindi ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, that's why God permitted, it is the will of the Lord, na gamitin itong mga alagad. Siyempre, tinrain ng Panginoon. Siyempre, tinuruan ng Panginoon. Train and use them in the ministry. For the ministry to administer the commandment of the Lord. At sa panahon natin ngayon, dahil alam ng Panginoon, hindi rin natin makasama yung mga alagad. Hindi natin siya makasama physically. So the Lord permitted it to put it in writing. Ayan. Kaya kahit hindi natin kasama ang alagad na nakakakilala sa Panginoon, ay meron silang isinulat na kinasihan ng Panginoon. Kaya kapag nabasa natin ang turo ng mga alagad, amen, ay parang naisalin na rin sa atin at naintindihan yung turo ng Panginoong Hesus na kanilang tinanggap. Okay? Kaya, tama po. Okay, ang pagsasagawa ng mga alagad. Again, mga kapatid, in Mark 16 verse 19, so after that, inutusan sila ng Panginoon, after the command of the Lord, here comes the administering part. Okay? In verse 19, so then, after that the Lord had spoken unto them, He was ascended up into heaven and sat on the right hand of God. So parang magkaiwalay na ang mga alagad at ang Panginoon, mga kapatid. Verse 20, and they went forth, they administered, they applied everything they have learned or what the Lord had taught them, mga kapatid. And when they went forth and preached everywhere, okay, the Lord working with them. So, nung nag-preach sila at nagbaptize sila, mga kapatid, in the name of Jesus Christ, the Lord is working with them. Kaya hindi rin pwedeng sabihin na mali ang bautismo sa pangalan ni Jesus dahil yan ay katuparan ng bautismo na inutos ng Panginoon sa Matthew 28:19, and then the Lord is working with them, confirming the words with signs following. Patunay na sumasa kanilang Panginoon habang sila nagmiministeryo ay may mga tanda. Amen. Na ginawa sa kamay ng mga alagad ayon sa kalooban ng Diyos. So purihin ang Panginoon, mga kapatid. God bless you. Kung ibang bautismo ang tinanggap mo, try to listen to this and watch this again. You need to be rebaptized in the name of the Lord Jesus Christ. Kahit si John the Baptist pa ang nagbaptize sa'yo, parang sa book of Acts chapter 19, kailangan mo pa rin maribaptize parang sila in the name of the Lord Jesus Christ. Kung hindi, yun ang bautismong tinanggap mo. Okay? Baptism in Jesus' name is for the remission of our sins.
sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Salamat sa Diyos, sa Kanyang mga pagtuturo. Salamat sa gabay ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. At naway naintindihan nating maigi na hindi pwedeng mali ang mga alagad ayon sa nasusulat sa kanilang ipinangaral, sa kanilang itinuro dahil karamihan sa bagong tipan ay pagtuturo at pagsusulat ng mga alagad. So God bless you mga kapatid. Amen. Naway sundin natin ang utos ng mga alagad. Okay? Dahil pag sinunod natin ang utos nila, ang ginagawa nila, yun ay parang sumunod ka na rin sa Panginoon dahil sila, okay, yung pinagkalooban ng Panginoon ng pagtuturo at sa kanila magmumula, sabi ng Panginoon, yung church, okay, sa pamumuno ni Pedro na siyang alagad, mga kapatid. God bless you, mga kapatid. Amen. Let us embrace the Word of God. Huwag nating piliin sa Biblia yung salita ng Panginoon at salita ng mga alagad, isang tabi. Huwag ganon. Amen. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, we need the whole Bible. God bless you, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. God bless you, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. All glory, honor, and praise. Hallelujah sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Praise God. God bless you, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ang bendisyon, ang kaunawaan, ang kaliwanagan, at anuman ang iyong pangangailangan ay dalangin kong katagpuin mo sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos, sumati ng biyaya ng Panginoon, at maganap sa bawat isa ang kalooban ng Diyos. God bless you. God bless you, mga kapatid. Papuri sa pangalan ng Panginoon Diyos. Glory to God.